Noong November 2, 2007, kasi simula pa lamang ng araw sa Italy, may isang babae ang nakakita ng dalawang cellphone sa kanyang hardin. Dahil sa kutob na may kakaiba, agad niya itong isinuko sa mga otoridad. Matapos suriin ang registration details, natunto ng mga otoridad ang isang address, ang Via della Pergola 7, isang maliit na cottage kung saan nakatira ang 21 years old na British exchange student na si Meredith Ketcher. Pagdating ng mga pulis sa bahay, nadatnan nila sina Amanda at Rafael. Ayon sa dalawa, bukas umano ang front door at tila may senyales ng break-in sa loob ng cottage. Habang ina-inspeksyon ng bahay, napansin ng mga opisyal ang isang kwarto na nakalak mula sa loob. Ang silid ni Meredith. Ilang beses silang kumatok, ngunit walang sumasagot. Nang puwersahang buksan ng mga pulis ang pinto, tumambad sa kanila ang isang eksenang hindi nila malilimutan. Sa ilalim ng isang kumot sa gitna ng silid, natagpuan nila si Meredith, ngunit hindi na gumagalaw. Habang lumalalim ang investigasyon, nagsimulang mapansin ng mga otoridad ang mga detalyeng tila hindi tugma sa isang ordinaryong kaso ng akyat bahay. Mga palakandaang magbubukas sa isa sa pinaka-kontrobersyal na kaso sa buong mundo. Si Meredith Ketcher ay pinanganak noong December 28, 1985 at lumaki sa isang simpleng pamilyang British sa London. Ang kanyang ama na si John Ketcher ay isang mamamahayag, habang ang kanyang ina namang si Arlene ay nagtatrabaho sa lokal na pamahalaan. Isa si Meredith sa 4 na magkakapatid. Ang pangalan ng kanyang mga kapatid ay sina Stephanie, Lyle at John Jr. Kilala si Meredith ng kanyang pamilya at mga kaibigan bilang matalino, mabait at determinado sa pag-aaral. Pangarap niya makakita ng mundo at maranasan ng buhay sa ibang bansa. Noong August 2007, iniwan ng 21 years old na si Meredith ang kanilang tahanan sa South London upang magtungo sa Italy bilang bahagi ng kanyang university exchange program. Noon ay nag-aaral siya ng European Politics at Italian Language sa University of Leeds. Para kay Meredith, ang pagpunta sa Italy ay simula sana ng isang panibagong kabanata. Isang pagkakataong tuparin ang kanyang mga pangarap. Makaranas ng bagong kultura at bumuo ng mga alaalang hindi niya malilimutan. Ayon sa mga pahayag ng kanyang pamilya, matagal nang may espesyal na paghanga si Meredith sa kultura ng Italy. Mula pa noong siya ay nasa paaralan, interesado na siya sa Italian language at sa pamumuhay sa bansa. Kaya na mabigyan siya ng pagkakataong sumali sa Erasmus Student Exchange Program, agad niya itong tinanggap. Ang programang iyon ang naging daan upang makapag-aral siya sa Perugia ng halos 1 taon. Ayon sa testimonya ng kanyang kapatid na si Stephanie, ginugol ni Meredith ang huling bahagi ng August 2007 sa pag-iimpake ng kanyang mga gamit at paghahanda ng mga dokumento para sa kanyang paglalakbay. Sa isang pag-uusap umano ng pamilya bago siya umalis, sinabi ni Meredith na determinado siyang pagbutihin ang kanyang pag-aaral at mabilis na matutunan ang lokal na dialect sa Italy. Noong September 1, 2007, opisyal siyang dumating sa Perugia. Nagrenta siya ng kwarto sa upper level ng cottage sa Via della Pergola 7. Ang bahay na kalaunan ay magiging sentro ng isang international na kontrobersya. Doon nagsimulang mabuo ang kanyang bagong buhay sa Italy. Kasama niya sa cottage ang 2 Italian women na intern sa isang law firm at isa pang American student na si Amanda Knox. Ayon sa mga nakuhang diary entries at testimonya ng mga kaklase, maayos at organisado ang routine ni Meredith. Karaniwan siyang pumapasok sa University of Foreigners sa umaga bago umuwi upang mag-aral at tapusin ang kanyang assignments. Sa korte, inilarawan siya ng kanyang Italian roommates bilang disiplinado, responsable at tahimik na tao. Mahigpit umano niyang sinusunod ang schedule sa pagbabayad ng renta at utilities. Isang detalye na kalaunan ay nakumpirma pa ng mga bank records na nakita ng pulisya sa kanyang kwarto matapos ang insidente. Ngunit habang lumalalim ang kanilang pagsasama sa iisang bahay, nagsimula ring lumitaw ang tensyon sa pagitan ni Meredith at ng kanyang American housemate.
Pagsapit ng kalagitnaan ng October 2007, ayon sa mga pahayag ng ibang residente ng cottage, madalas na umanong ipinapakita ni Meredith ang kanyang pagkainis sa ilang ugali ni Amanda sa loob ng bahay. Karamihan sa reklamo ay may kinalaman umano sa kalinisan ng mga common areas at sa umano'y kakulangan ni Amanda sa pakikibahagi sa regular na paglilinis ng cottage. Sa korte, lumabas din na mas gusto ni Meredith ang tahimik at maayos na kapaligiran. Samantalang si Amanda naman ay madalas umanong magdala ng mga bisita sa bahay. Kabilang ang mga taong hindi gaanong kilala ng ibang roommates, bagay na unti-unting nagdulot ng discomfort kay Meredith. Kasabay nito, nagsisimula rin noon ang sariling paglalakbay ni Amanda sa Italy. Noong summer ng 2007, bumiyahe ang 20 years old na si Amanda mula Seattle papuntang Perugia. Halos 6,000 milya ang layo mula sa kanyang tahanan. Ayon sa case records, nagtatrabaho siya noon sa 3 magkakaibang trabaho habang nag-aaral sa University of Washington upang makaipon para sa kanyang pagpunta sa Italy. Dala niya ang ilang personal na gamit kabilang ang kanyang gitara at ilang Harry Potter books. Mga bagay na kalaunan ay nakita rin ng mga investigador sa cottage. Pagdating niya sa Perugia, mabilis siyang napansin ng ibang tao dahil sa kanyang kakaibang personalidad at kilos. Hindi nagtagal nakahanap siya ng trabaho bilang waitress sa isang pub na tinatawag na Le Chic. Ang may-ari nito ay si Patrick Lumumba, isang musikero na nagmula sa Congo. Sa kanyang testimonya, sinabi ni Lumumba na palakaibigan si Amanda at madaling makisama. Ngunit ayon sa kanya, may mga pagkakataong tila kakaiba rin umano ang approach nito sa trabaho at sa mga responsibilidad nito. Ayon kay Patrick Lumumba, madalas umanong nadidistract si Amanda habang nagtatrabaho sa pub. Sa halip na tumutok sa kanyang mga gawain, madalas daw siyang nakikipagkwentuhan ng matagal sa mga customers, kaya kailangan pa siyang paalalahanan na bumalik sa trabaho. Sa kabila nito, nagpatuloy pa rin siya sa pagtatrabaho sa Le Chic hanggang sa pagsisimula ng November 2007. Samantala, sa loob ng cottage, unti-unti ring nagbabago ang dating tahimik na takbo ng pang-araw-araw na buhay. Batay sa interrogation transcripts, sinabi ng Italian roommates na madalas umanong hindi sinusunod ni Amanda ang mga simpleng unwritten rules ng shared living. May mga pagkakataon daw na nagdadala siya ng mga casual acquaintances sa bahay ng gabi na, nang hindi iniisip kung komportable pa ba ang ibang nakatira roon. Sa investigative records, nabanggit din ang lifestyle ni Amanda ay tinuturing ng ilan sa mas konserbatibong komunidad ng Perugia bilang masyadong carefree o malaya para sa isang student environment noong mga panahong iyon. Habang papalapit na ang huling linggo ng October 2007, mas lalo pang lumalim ang tensyon sa pagitan ni Meredith at Amanda. Bukod dito, nagsimula na ring maging lantad ang bagong relasyon ni Amanda. At dahil maliit lamang ang shared living space sa cottage, minsan ay nagiging awkward umano ang sitwasyon para sa ibang housemates. Kalaunan, gagamitin ng mga investigador ang mga detaling ito upang buuin ang isang teorya na maaring may namuong personal na alitan sa loob ng bahay. Isang bagay na pinaniniwala ang mahalagang bahagi sa pag-unawa ng atmosphere ng cottage bago naganap ang trahedya. Isang linggo bago matagpuan ang labi ni Meredith noong October 25, 2007, nakilala ni Amanda si Rafael Solicito. Nagkita sila sa isang classical music concert sa Perugia. Si Rafael ay isang 24 years old student na malapit nang matapos ang kanyang degree sa information technology sa local university. Ayon sa mga kaibigan at kakilala niya, isa siyang matalino, ngunit tahimik na tao na nagmula sa isang may kayang pamilya. Ang kanyang ama ay isang respetadong doktor sa Italy. Mula sa unang pagkikita nilang iyon, halos hindi na raw mapaghiwalay sina Amanda at Rafael. Kinumpirma pa ito kalauna ng surveillance camera sa iba't ibang bahagi ng lungsod na madalas magkasama ang dalawa sa halos lahat ng kanilang libreng oras. Pagdating ng October 31, nagdiwang ang Perugia ng Halloween. Bilang isang university town, naging abala ang lungsod sa mga party, social gatherings at mga selebrasyon ng mga estudyante. Habang sina Amanda at Rafael ay magkasamang gumugugol ng oras, si Meredith naman ay nagdiwang kasama ang kanyang British friends. Nadatili ang ilan sa mga huling litrato ni Meredith habang siya ay buhay pa.
Sa mga larawang iyon, makikitang nakasuot siya ng vampire costume habang nakangiti kasama ang kanyang mga kaibigan. Habang si Meredith ay nasa Halloween celebration kasama ang kanyang British friends, sina Amanda at Rafael naman ay magkahiwalay sa grupo at magkasamang ginugulang gabi ng pribado. Ayon sa records, walang dokumentadong interaction sa pagitan ng dalawang grupo noong gabing iyon. Pagsapit ng November 1, All Saints Day, naging tahimik ang Perugia. Bilang official holiday sa Italy, maraming estudyante ang umuwi muna sa kani-kanilang pamilya kaya naging mas kalmado ang lungsod kumpara sa karaniwang university atmosphere nito. Ginugol ni Meredith ang bahagi ng araw sa cottage bago lumabas upang mag-dinner kasama ang kanyang mga kaibigan. Bandang 9:00 ng gabi, nagpaalam siya sa kanila at nagsimulang maglakad pauwi patungong Via della Pergola. Iyon na ang huling pagkakataong may nakakita sa kanya sa publiko habang buhay pa. Sa parehong oras ayon sa initial statements ni Amanda at Rafael, nasa apartment umano sila ni Rafael. Ngunit mula 9:00 ng gabi ng November 1, nagsimulang maging mas mahalaga ang technical evidence kesa sa mga salaysay. Nang suriin ng mga investigador ang cellphone records, may isang detalye agad na tumatak sa kanila. Bandang 8:42 p.m. biglang nawala ng activity ang cellphone ni Rafael. Naka-off ito hanggang 6:02 ng umaga kinabukasan. Halos ganoon din ang pattern na nakita sa cellphone records ni Amanda. Sa loob ng halos 10 oras, parehong walang anumang digital activity ang kanilang mga devices. Ang digital silence na ito ang naging pundasyon ng ilang investigative theories. Ayon kasi sa kanilang pahayag, natulog lamang umano sila hanggang bandang 10:00 ng umaga. Ngunit bakit parehong muling naging active ang kanilang mga cellphone halos 4 na oras bago ang oras sa sinabi nilang paggising nila? Habang nasa ilalim ng police supervision ang labi ni Meredith, nagsimula namang suriin ng detalyado ng forensic specialist ang buong cottage sa Via della Pergola. At doon lumitaw ang unang malaking inconsistency. Sa kwarto ng isa sa Italian roommates, nakita ang basag na bintana na pinaniniwala ang palatandaan ng break-in. Ngunit ayon sa inspection report, may kakaibang detalye sa loob ng silid. Ang mga piraso ng basag na salamin ay nakapatong sa ibabaw ng mga damit at gamit na nagkalat sa sahig. Para sa mga investigador, agad itong naging kahina-hinala. Kung totoong may pumasok mula sa labas at binasag ang bintana bago naghalongkat ng gamit, dapat sana'y nasa ilalim ng mga gamit ang mga bubog dahil natural na mauunang mabasag ang salamin bago magkagulo ang kwarto. Ngunit kabaliktaran ang nakita nila. Maging ang malaking bato na natagpuan sa loob ng kwarto ay nagdulot din ng mga tanong. Ayon sa technical analysis, mahirap umanong maipasa ang ganoong kalaking bato sa makitid na pagitan ng partially closed shutters. Dagdag pa rito, sinabi ng mga investigador na mangangailangan na matinding lakas at eksaktong precision kung maihagis iyon mula sa kalsada papunta sa second floor window. Ngunit may isa pang kakaiba. Wala umanong marks o impact traces sa window frame o sa outer wall na karaniwang makikita kung talagang inihagis ang bato mula sa labas. At habang mas sinusuri nila ang kwarto, mas lalo pang bumibigat ang kanilang hinala. Maraming mahalagang gamit ang nanatiling hindi ginalaw. Nasa ibabaw pa rin ng desk ang laptop computer, professional camera at ilang alahas. Para sa mga investigators, hindi ito tugma sa karaniwang pagnanakaw sa lugar. Doon nagsimulang mabuo ang isa sa pinakamahalagang teorya ng investigasyon. Paano kung ang break-in ay hindi totoong pagnanakaw, kundi isang eksenang sadyang inayos upang magmukhang may outsider na responsable sa nangyari? Sa hallway at banyo ng cottage, nagsimulang gumamit ang forensic specialist ng luminol, isang chemical reagent na ginagamit upang matukoy ang mga bakas ng pulang nikito na hindi nakikita sa ordinaryong ilaw. At nang ilapat ito sa sahig, may lumitaw na mga footprint. Sa kalaunang court proceedings, kinumpirma na 3 malinaw na bakas ng paa ang nakita sa bathroom area. Ayon sa biological analysis, naglalaman umano ang mga ito ng mixed DNA profile ni Amanda at Meredith. Bukod dito, nakadokumento rin ang isang linya ng mapulang shoe prints na nagmumula sa pintuan ng kwarto ni Meredith papunta sa main entrance ng bahay. Ang size at thread pattern ng mga bakas na ito ay sinailalim sa hiwalay na pagsusuri. At ayon sa mga investigador,
may ilang resulta na tila sumasalungat sa naunang pahayag ni Amanda na hindi umano siya lumakad ng mas mabigat sa loob ng bahay noong umagang natuklasan ang krimen. Sa kitchen area naman, nangolekta ang mga pulis ng iba't ibang matulis na bagay upang ikumpirma sa mga sugat na nakita kay Meredith. Lahat ng nakuwang ebidensya ay inilagay sa magkakahiwalay na evidence bags. Ngunit kalaunan sa korte, nabunyag na may ilang importanteng items kabilang ang clasp ng bra ni Meredith na naiwan muna sa crime scene ng matagal bago makolekta. Dahil dito nagkaroon ng posibilidad ng cross-contamination ng biological evidence. 3 araw matapos matagpuan si Meredith noong November 5, 2007, ipinatawag sina Amanda at Rafael sa police station upang linawin ang kanilang mga pahayag. Sa puntong iyon, nagsisimula ng questioning ng mga detective ang kanilang alibi. Ayon sa dalawa, magkasama lamang sila sa apartment ni Rafael nung gabi ng krimen. Nanood umano sila ng pelikula, gumamit ng MJ at natulog hanggang bandang 10:00 na umaga. Ngunit ang suriin ng cellphone billing records ay lumabas na isa na namang inconsistency. Parehong naka-off ang kanilang mga cellphone sa eksaktong oras kung kailan pinaniniwala ang nangyari ang pagkasawi ni Meredith. Ayon sa medical examiners, habang tumatagal ang overnight interrogation, mas lalong naging sentro ng atensyon ng mga investigador ang cellphone ni Amanda. Doon nila nakita ang isang mensahe mula kay Patrick Lumumba, ang may-ari ng pub kung saan nagtatrabaho si Amanda. Ayon sa message, mabagal umano ang negosyo noong gabing iyon kaya hindi na kailangan ni Amanda na pumasok sa trabaho. Ngunit ang naging sagot niya, "See you later." Para sa pulisya, maaring indikasyon umano ito ng planong pagkikita. Kalaunan, magiging controversial din ang paraan ng interogasyon kay Amanda dahil kinwestiyon ng marami ang katotohanan ng wala umano siyang abogado habang kinakausap ng mga investigators. Pagsapit ng 1:45 ng madaling araw, biglang nagbago ang direksyon ng kaso. Ayon sa official record, nagkaroon umano ng psychological breakdown si Amanda habang nasa interrogation room at doon siya nagbigay ng pahayag na tuluyang nagpabago sa investigasyon. Sinabi niya noong gabi ng krimen, nasa loob siya ng cottage sa Via della Pergola. Ayon sa kanyang salaysay, nasa kitchen umano siya habang tinatakpan ang kanyang mga tenga dahil naririnig niya si Meredith na sumisigaw mula sa kabilang kwarto. Isang pahayag na agad nagpayanig sa buong investigasyon. Dahil mula sa pagiging witness lamang, biglang nagsimulang tignan si Amanda bilang pangunahing suspect. Sa kanyang statement sa pulisya, direktang itinuro ni Amanda si Patrick bilang taong responsable sa krimen. Ayon sa kanyang pahayag, si Patrick umano ang pumasok sa kwarto ni Meredith noong gabi ng insidente. Dahil dito, agad nagsagawa ng pagsalakay ang pulisya sa bahay ni Patrick. Inaresto siya sa harap mismo ng kanyang pamilya at dinala sa kulungan habang mabilis na kumalat sa international media ang kanyang larawan bilang pangunahing suspect sa kaso. Sa puntong iyon, naniniwala ang mga investigators na nalutas na nila ang misteryo. Samantala si Amanda ay hindi na itinuring na simpleng witness lamang. Dahil sa sarili niyang pahayag na nasa loob siya ng cottage noong gabi ng krimen, opisyal siyang naging suspect at posibleng accomplice sa kaso. Kasabay nito ay kinulong din si Rafael dahil sumasalungat na ngayon ang kanyang naunang statement na magkasama sila buong gabi sa bagong salaysay ni Amanda. Ngunit habang nakakulong si Patrick at hinihintay ang susunod na hakbang ng kaso, nagsimulang magbago ang direksyon ng investigasyon dahil sa forensic evidence. Sa isang pillowcase na natagpuan sa ilalim ng labi ni Meredith, may nadiskubring malinaw na pulang palm print ang forensic specialist. Nang isinailalim ito sa DNA analysis, lumabas na hindi ito pagmamay-ari ni na Rafael o Patrick. May ibang pangalan na lumitaw sa police database. Ang DNA profile ay tumugma kay Rudy Guit, isang 20-year-old immigrant mula sa Cote d'Ivoire na dati nang nakilala ng mga otoridad dahil sa ilang minor offenses. Mabilis na sinuri ng mga investigators ang koneksyon ni Rudy sa paligid ng biktima at doon nila natuklasan na ilang linggo bago ang insidente, nakakasama umano ni Rudy ang ilang estudyante na nakatira sa apartment sa ibabang palapag ng parehong cottage. Minsan din umano siyang naglalaro ng basketball kasama ang grupo. Sa isinagawang search sa kanyang residence, nakumpiska ng pulisya ang kanyang toothbrush
At nang suriin ito, tumugma ang DNA nito sa biological traces na nakita sa labi ni Meredith at maging sa naputo nitong bra. Sa panahong lumabas ang ebidensyang ito, nakalabas na ng Italy si Rudy. Dahil dito isinama siya sa international wanted list. Hindi nang tagal nahuli siya sa Germany habang sakay ng tren na dumaraan sa lungsod ng Mainz. Ang paglitaw ni Rudy sa kaso ay agad na nagpahina sa mga alegasyon laban kay Patrick. Nang masusing suriin muli ang ebidensya, lumabas na noong gabi ng krimen ay nasa kanyang bar si Patrick. Isang detalye na nakumpirma pa ng isa sa kanyang regular customers. Nagbigay pa umano ang witness ng eksaktong oras at detalye ng kanilang pag-uusap noong gabing iyon, na malinaw na naglalagay kay Patrick malayo sa Villa della Pergola. 2 linggo matapos siyang maaresto, opisyal na pinalaya si Patrick at tuluyang nilinis ang kanyang pangalan sa kaso. Ngunit para kay Patrick, huli na ang lahat. Dahil sa matinding media coverage at maling paratang, nasira ang reputasyon at negosyo na matagal niyang binuo. Samantala matapos ma-extradite mula Germany pabalik ng Italy, nagbigay rin ng kanyang sariling statement si Rudy. Inamin niyang nasa loob siya ng cottage noong gabi ng pagkasawi ni Meredith. Ayon sa kanya, nasa banyo umano siya nang makarinig siya ng sigaw at tunog ng kaguluhan mula sa ibang bahagi ng bahay. At mula rito, mas lalo pang gumulo ang kaso. Dahil habang may bagong suspect na malinaw na konektado sa crime scene, nanatiling bukas ang tanong ng mga prosecutors. Nag-iisa lang ba si Rudy noong gabing iyon o may iba pang taong nasa loob ng cottage nang mangyari ang krimen? Ayon sa salaysay ni Rudy, paglapas niya mula sa banyo ay may nakita umano siyang hindi kilalang lalaki sa hallway ng cottage. Sinabi niyang nasugatan pa raw ang kanyang kamay matapos siyang tamaan ng matulis na bagay bago tuluyang tumakas ang lalaki mula sa bahay. Ayon kay Rudy, sinubukan pa raw niyang tulungan si Meredith gamit ang mga tuwalya upang pigilan ang paglabas ng pulang likido. Ngunit kalaunan, dahil sa takot at pagpapanik, tumakas na rin umano siya mula sa cottage. Sa kabila ng kanyang kwento tungkol sa isang hindi kilalang sumalakay, may isang malaking problema para sa kanyang bersyon ng mga pangyayari. Ayon sa forensic findings, walang ibang DNA na nakita sa crime scene maliban kina Meredith, Amanda, Rafael at Rudy. At mula nang arestuhin sina Amanda at Rafael, 2 mahalagang ebidensya ang naging sentro ng kaso ng prosecution. Ang una ay isang matulis na bagay na mula sa kitchen na nakumpiska mula sa apartment ni Rafael. Naging interesado rito ang mga investigators dahil napansin nilang tila sobrang linis umano ng matulis na bagay. Sa laboratory analysis, nakita ang DNA ni Amanda sa handle. Isang bagay na hindi na nakakapagtaka dahil madalas siyang nasa apartment ni Rafael. Ngunit ayon sa prosecutors, may natagpuan din silang microscopic trace ng DNA ni Meredith sa isang matulis na bagay. Para sa prosecution, ito umano ang posibleng ginamit sa krimen at pinaniniwala ang maingat na nilinis matapos ang krimen. Ngunit agad itong kinwestiyon ng defense teams ni Amanda at Rafael. Ayon sa court records, napakaliit umano ng DNA sample na nakita sa blade. Mas mababa pa raw sa technical threshold na karaniwang itinuturing na reliable sa forensic testing. Iginiit ng defense experts na posibleng umanong nangyari ang contamination sa ordinaryong household contact o kaya habang tinatransport ang ebidensya patungo sa laboratorio. Dagdag pa rito, sinabi rin nila na hindi eksaktong tumutugma ang hugis ng matulis na bagay sa pattern ng mga sugat na nakita sa liig ni Meredith. Dahil dito nagsimulang questionin kung ang matulis na bagay nga ba talaga ang ginamit sa krimen. Ngunit may isa pang ebidensya na mas naging kontrobersyal, ang metal clasp mula sa bra ni Meredith. Ayon sa mga records, nakolekta lamang ang item na ito 46 days matapos ang unang inspeksyon sa crime scene. Sa loob ng halos 1.5 buwan, nanatili itong nasa sahig ng kwarto kung saan naganap ang krimen. Nang suriin ito, may natuklasang trace ng DNA ni Rafael sa isa sa mga hooks ng clasp. Para sa prosecution, ito ang direktang patunay na nasa loob si Rafael ng kwarto ni Meredith noong gabing nangyari ang pag-atake. At mahalagang detalye ito dahil iyon lamang ang physical evidence na direktang nag-uugnay kay Rafael sa mismong silid ng biktima.
Ngunit habang nagpapatuloy ang trial, naging sentro rin ito na matinding debate sa pagitan ng mga scientific experts. Nagpresenta ang defense ng video footage mula sa unang inspeksyon ng cottage. Sa recordings, makikita nagpapasahan ng mga ebidensya ang ilang police officers habang marurumi na umano ang kanilang gloves. Sa isang bahagi pa ng video, makikitang aksidenteng nasipa o naitulak ang bra clasp habang nasa sahig pa ito. Dahil dito ay giniit ng defense na posible umanong na-transfer ang DNA ni Rafael sa clasp sa loob ng 46 days sa pananatili nito sa crime scene. Maaring sa pamamagitan ng alikabok, ibang object sa bahay o maging ang investigative tools sa ginamit ng mga pulis. Nagdala rin ang depensa ng mga DNA statistics experts mula London upang suriin ang paraan ng paghawak ng ebidensya. Ayon sa kanilang pagsusuri, dahil sa mga paglabag umano sa tamang protocols sa pag-collect at pag-preserve ng forensic evidence, hindi maaring ituring na unquestionable o ganap na maasahan ang ilang test results sa kaso. Habang patuloy ang debate sa korte tungkol sa DNA evidence, sinubukan naman ng prosecutors na buuin ang eksaktong nangyari noong gabi ng November 1, 2007. Ilang araw bago matagpuan ang mga cellphone ni Meredith sa hardin kinabukasan. Nakauwi na siya sa cottage. Batay sa forensic medical examination, tinatayang nangyari ang pag-atake sa pagitan ng alas 9 ng gabi at hating gabi. Sa pagsasama-sama ng biological evidence at mga bakas na nakita gamit ang luminol, inilahad ng prosecution ang kanilang final reconstruction ng krimen. Ayon sa kanilang teorya, nagkaroon umano ng pisikal na komprontasyon sa loob ng kwarto ni Meredith na kinasasangkutan ng higit sa isang tao. Sa labi ng biktima, nakapagtala ang forensic experts na humigit kumulang 40 na atake na magkakaiba ang lalim. Ayon sa autopsy results, posibleng dalawang magkaibang uri ng bagay ang ginamit. Isang detalye na itinuring ng mga investigators bilang indikasyon na higit sa isang tao ang sangkot sa pag-atake. Ang fatal injury ay isang malalim na atake sa thyroid artery. Sa korte, lumabas din na halos walang defensive wounds sa mga kamay ni Meredith. Para sa mga eksperto, posibleng nangangahulugang ito na maaring pinigilan o hinawakan ang kanyang galaw habang isinasagawa ang pag-atake. Ayon sa technical reports, may mga kilos umano sa loob ng cottage na tila sinadyang itago ang ilang ebidensya matapos ang krimen. Sa banyo, may mga bakas ng pulang likido na tila hinugasan. Ngunit ang gumamit ng luminol ang forensic team, uling lumitaw ang nakatagong traces nito. Isinama rin ng prosecution sa kanilang reconstruction ang naging statement ni Amanda sa interogasyon. Naniniwala ang investigators na nasa kitchen siya habang naririnig umano ang pagsigaw ni Meredith mula sa kabilang kwarto. Sa pagtatapos umano ng gabing iyon, nakalak na ang pinto ng kwarto ni Meredith mula sa labas gamit ang susi na hindi na kailanman nakita. Samantala ang kanyang mga cellphone ay dinala palabas ng bahay at itinapon sa kalapit na hardin. Noong January 2009, nagsimula ang unang full-scale trial sa Perugia. Batay sa DNA evidence at sa magkakasalungat na statements ng mga suspect, naglabas ng guilty verdict ang korte. Si Amanda ay sinentensyahan ng 26 years in prison. Samantalang si Rafael naman ay nakatanggap ng 25 years sentence. Sa panahong iyon, nauna nang nahatulan si Rudy ng 30 years imprisonment sa pamamagitan ng fast-track trial procedure. Para sa marami, tila tapos na ang kaso. Tila natukoy na kung sino ang responsable sa pagkasawi ni Meredith. Ngunit sa realidad, doon pa lamang talaga magsisimula ang isa sa pinakamahabang legal battles sa modern Europe. Dahil noong November 2010, naghain ng appeal ang depensa ni Amanda at Rafael. At sa muling pagbubukas ng kaso, unti-unting sinimulang questionin hindi lamang ang mga testimonya at DNA evidence, kundi pati na rin ang buong paraan ng paghawak ng investigasyon mula sa pagkaunang araw ng krimen. Sa gitna ng lumalalang debate tungkol sa forensic evidence, gumawa ang korte ng isang hindi pangkaraniwang hakbang. Nagtalaga ito ng independent experts mula sa Sapienza University sa Rome upang magsagawa ng panibagong pagsusuri sa biological evidence ng kaso. Noong 2011, inilabas ni na Professor Carla Vecchiotti at Professor Stefano Conti ang isang report na naging malaking dagok sa prosecution.
Sa kanilang findings, binigyan din nila ang umano'y seryosong procedural violations sa pagkahawak ng parte ng bra at ng matulis na bagay. Ayon sa kanila, may mataas na posibilidad ng contamination sa mga ebidensya. Dahil dito, nagdesisyon ng Appellate Court na baliktarin ang convictions ni na Amanda at Rafael. Matapos ang desisyon, agad na umalis si Amanda sa Italy at bumalik sa Seattle, United States. Ngunit hindi pa rin doon nagtapos ang kaso. Noong March 2013, muling gumalaw ang Italian Supreme Court. Binaliwala nito ang acquittal at sinabing may logical inconsistencies umano sa naging ruling ng Appellate Court. Dahil dito muling binuksan ang kaso at nagsimula ang ikatlong trial. Sa pagkakataong ito ay sa Florence. Hindi na bumalik si Amanda sa Europe at dumalo lamang siya sa proceedings remotely. Ngunit noong January 2014, muli na namang hinatulan ng guilty ang magkapareha. Mas lalo pang tinaasan ang sentensya ni Amanda sa 28 at kalahating taon. Samantala, si Rafael na nasa courtroom noon ay agad na kinumpiskahan ng passport. Muli na namang umakyat ang kaso sa pinakamataas na hukuman ng Italy para sa pinal at hindi na maapelang desisyon. At noong March 25, 2015, nagsagawa ng final hearing ang Italian Supreme Court of Cassation. Matapos ang halos 10 oras ng deliberation, inalabas ng panel of judges ang desisyong tuluyang magbabago sa buong kaso. Opisyal at pinal na pinawalang sala sina Amanda at Rafael. Ginamit ng korte ang legal standard na insufficient evidence, ibig sabihin hindi sapat ang ebidensya upang patunayang guilty sila beyond reasonable doubt. Ang tanging charge na nanatiling valid laban kay Amanda ay ang defamation case, kaugnay ng maling pag-akusa niya kay Patrick, isang sentensya na naiserve na niya noon. Ayon sa ruling ng korte, tuluyan nang isinara ang prosecution laban kay Amanda at Rafael at wala nang posibilidad pa para sa panibagong review. Sa Seattle, naglabas ng statement si Amanda at tinawag ang desisyon bilang long-awaited justice. Samantala, nanatili naman si Rafael sa Southern Italy at nagpatuloy sa kanyang trabaho sa IT sector. Si Rudy naman ay nagpatuloy sa pagsisilbi ng kanyang sentensya. Noong 2021, opisyal siyang pinalaya matapos maging tanging taong nakulong kaugnay sa pagkasawi ni Meredith. 7 taon matapos ang trahedya na ibenta at na-renovate na rin ang cottage sa Via della Pergola. Ngunit para sa pamilya ni Meredith na natiling mabigat ang lahat. Sa pamamagitan ng kanilang abogado na si Francesco Maresca, sinabi ng pamilya Kircher na marami pa ring tanong ang hindi nasagot tungkol sa tunay na nangyari noong gabing iyon. At sa kabila ng napakaraming forensic examinations, appeals at taon ng legal proceedings, nanatiling palaisipan ang eksaktong katotohanan sa likod ng pagkasawi ni Meredith. Habang tumatagal, mas lalong napansin ng marami na ang sentro ng media ay hindi na si Meredith, kundi ang kontrobersya sa justice system, ang mga suspects at ang matinding paghahati ng opinyon ng publiko sa buong mundo. At marahil iyon na ang isa sa pinakamalungkot na bahagi ng kasong ito. Samantala, pagkatapos ng nangyari kay Meredith noong 2007, tuluyang nabago ang buhay ng kanyang pamilya. Sa loob ng maraming taon na natiling pribado at tahimik ang karamihan sa mga miyembro ng pamilya Kircher. Habang pilit nilang hinaharap ang matinding pagkawala at walang katapusang atensyon ng media. Pumanaw na rin kalauna ng mga magulang ni Meredith na sina John at Arlene Kircher matapos ang mahabang panahong dala ang sakit ng trahedya. Naiwan naman ang kanyang mga kapatid na sina Stephanie, Lyle at John Jr. na hanggang ngayon ay patuloy pa rin ipinagtatanggol ang alaala ni Meredith. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi! Ciao!